Botas. Kaya ko 'to na-topic kasi nagulat ako sa mga narinig ko sa hearing. Hindi ako makapaniwala na eto this is obviously itong nangyayari na 'to sa ano, itong nangyari sa Nabotas. Ano 'to, may whitewashing na nagaganap dito sa Nabotas. Kasi na ano, yung mga naririnig ko sa Senate hearing parang weird, ang weird. But anyway, ito yung ano, ito yung balita. Basahin natin yung balita. Pick. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagkatapos gawa kayo ng account at ilagay nyo yung bank account details nyo at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Lalong-lalo na pag ginamit nyo po ang promo code for the first time, ay sa una nyo pong gamit, makakuha kayo ng karagdagang $20 na libre credit na pwede nyo rin ipadala rin sa mga minamahal nyo sa buhay, di ba? $20 din yan, mga kotsero. Malaking bagay din yan. So, ayan, mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Another protocol defied. Navotas cops in teen slay skip paraffin test. So, hindi sila pinaraffin test. Yung wala rong hawak na baril, yung bata. Yung bata na binaril nila. Yun ang pinaraffin test. Sila na namaril, ay wala. Diyos ko. Ay, goddess. Galit na galit si Bato. Galit na galit si Senator Bato eh. Ang sabi, all 6 suspects as well as the entire police force deployed in the operation that killed 17-year-old Jemboy Baltasar did not undergo paraffin tests despite clear instructions from relieved Navotas Police Chief Police Colonel Alan Umipig. Ito yun. Ito yung matindi dyan eh. Inutusan ka na ng hepe mo, hindi mo pa sinunod. Sabi, during Tuesday's committee hearing on public order and dangerous drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa asked Police Captain Juanito Arabejo if it was the officer's discretion not to subject all 6 suspects along with all police deployed to a paraffin test. A paraffin test is a forensic procedure to determine if an individual has just fired a gun. Yun. Panoorin natin yung balita, guys. Sinabo ng mga senador ang mga nag-iimbestiga sa kaso ni Jemboy Baltasar. Lumabas sa pagdinig na walang nakuhang mga basyon ng bala kung saan pinagbabaril si Jemboy at hindi isinailalim sa paraffin test ang mga namaril na pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nag-init ang ulo ng mga senador sa chief investigator ng kaso sa pagpatay sa binatiling si Jemboy Baltasar na biktima ng mistaken identity. Sa ikalawang pagdinig ng Senado, nabunyag na hindi dumaan sa paraffin test ang mga pulis sa sangkot sa operasyon. Sa halip, si Jemboy pa na wala namang dalang armas ang sumailalim sa paraffin test. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparaffin test. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Itong mga buhay na bumaril, hindi nyo pinaparaffin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng polis. Giit ng sinibak na hepe ng Navotas Police si Colonel Alan Umipig, may utos siya na isagawa ang paraffin test dahil kasama ito sa protocol ng investigasyon. Pero hindi ito sinunod ng Chief of Investigator na si Police Captain Juanito Arabejo. That was based on our sound judgment and in good faith, considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Sabi naman ng isa... Wait. Hindi ko naintindihan yung dahilan ni Kuya. Ang sabi niya, kaya raw hindi na siya nag-paraffin test ay dahil meron na raw kasing mga eyewitness testimonies that will
more or less incriminate kung sino man yung gumawa ng krimen. Hindi lang naman doon natatapos yung pagkuha mo ng ebidensya eh. Siyempre kailangan alamin mo kung sino yung nagpaputok ng baril. Para malaman, masigurado, dagdag ebidensya yun eh. Malalaman kung sino yung nagpaputok ng baril. So dagdag ebidensya yun. It's another incriminating evidence laban doon sa mga nagpaputok ng baril. At pumatay doon sa bata nga kay Jemboy pala, si Jemboy Baltasar. So syempre, dahil hindi mo na siya kinuna ng paraffin test, ang tagal na nito. Parang buwan na yata. 3 linggo, buwan na yata yung tinatakbo nitong kaso na to. Wala na yung gunpowder residue sa kamay. Wala na yun. Hindi mo na ngayon ma-ascertain. Hindi mo na masisiguro kung sino yung gumamit ng baril. Sa pang-imbestigador na si Joselito Galvez, hindi na isinagawa ang paraffin test dahil lumampas na ang oras na dapat itong gawin. Pero hindi kumbinsido ang mga senador sa dahilan ni Arabeo at Galvez. Magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa. Nakakatawa yung reaction nung investigador. Sabi ni Tulpo, magkaiba kayo ng statement. Sabi nung isa, yung sa akin po, yun po yung tama. Iniwan sa ero yung kabila. Dilaglag yung kasama niya. Ulitin nga natin. Loko yun ah. Ay, my goodness. Favorite senator ko to si Tulpo eh. Magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, Regardless. kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa. Pinatunayan naman ng iba pang polis na may order nga si Umipig na isagawa ang paraffin test. Kaya pinasight in contempt ng mga senador si Arabeo at ikinulong sa Senado. Nadiskubre rin sa pagdinig na walang na-recover na basyo ng bala sa crime scene. Sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung Walang basyo. Tinulot yun. suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga empty shell, merong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Right. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Tama. Sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig ng Senado ang ina ni Jemboy na si Roda Baltazar. Isinumbong niya ang umano'y paniningil ng mga pulis ng 15,000 pesos para ipa-autopsy ang bangkay ni Jemboy. Totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa-autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Kwento pa ng ina ni Jemboy, natatakot sila ngayon sa kanilang seguridad. Meron daw kasing mga pulis na umaaligid sa kanilang bahay. Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin. Hindi po namin alam kung natutulog kami. Baka mamaya, magbabaril na lang po yung bahay namin. Muling magsasagawa ng pagdinig ang komite sa kaso ni Jemboy kung saan iimbitahan ng kaibigan ng binatilyo na si Sonny Boy. Siya ang huling nakasama ni Jemboy nang mangyaring pamamaril sa Navotas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Grabe, no? Pero panalo pa rin yung ginawa. Panalo pa rin ito yung ginawa ni Kuya Nato. Magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung Yung sa akin po, sir. Yun po yung totoo. Ibang level. Nilaglag yung kasama niya. Anyway. Nagkataon lang si Rapi Tulfo nagtanong niyan. Pero kaya siya yun nandyan. Pero panalo yung reaction niya. Kapag ito, hindi ito umabot sa korte, ha? Ang dami na nare-reveal dito. Senate inquiry lang to in aid of legislation.
May tumulong na ba sa nanay ni Jemboy na mag-file ng kaso? Kasi Senate hearing lang 'to eh, wala nang makukulong dito. Ito lang nakulong kasi sa contempt. Pero anyway, pag-usapan pa natin 'to. Ayan, dinetain siya. Chief Investigator in Jemboy Baltasar killing, dinetain. Ayan. Perjure siya eh. Nag-perjure siya eh. Dahil nagsinungaling siya sa Senate hearing, o di yan. Detain siya sa Senado. Hindi siya pwedeng umuwi. Sorry ka. Ito naman sabi nung nanay, no, kulang yung sinabi dun sa balita eh. Pero ito pa yung dinagdag nung nanay. Sabi niya, buhay pa sana anak ko, sabi niya. Bakit? Kasi pinigilan daw yung tatay na sisirin yung katawan ng bata pagkatapos barilin. Yun ang sabi nung nanay. Which is, alam nyo mga kotsero, that's very, very interesting. Kasi ang gusto mo hulihin eh. So ba't di mo hanapin yung katawan? Ay hindi, Anli yan, Aiza. Anli yan, hanggat hindi ka pinapalabas ng Senado, wala. Di ka, hanggang matapos yung hearing yan, kung gusto nila. Hanggang matapos yung hearing. Eh kung 3 taon yung hearing, o di 3 taon ka nakadetain. Yun lang ang problema mo dyan. Ay, anyway. Ayun, so anyway, balik tayo dito. Law enforcement officials barred the father of Jemboy Baltasar from retrieving the teenager's body roughly an hour after he was shot. Baltasar's mother said during a Senate hearing on Tuesday. Masaklap dyan. Pinigilan pa kunin yung katawan. Bakit mo importante yon? Kasi mga kotsero, nung tawag dito, nung nagkaroon ng autopsy, si Fortune, yung kapatid yata to ni Raymond Fortune, yung sa siklista naman. Sabi, Jemboy died from a gunshot wound in the head, according to the forensic pathologist Raquel Fortune. Drowning was also considered a contributory case. So, pwede rin naman daw nabuhay. Dadalhin sa ospital agad-agad. Mabubuhay. Kaso, ikaw nang tinamaan ng bala sa ulo, tapos hindi ka pa kinuha sa tubig, di mamamatay ka nga naman sa pagkalunod. Sabi nung nanay, nung Roda, told a Senate panel that Jemboy's father attempted to dive after his son after a neighbor alerted him about the fatal shooting but was prohibited by men in SWAT uniform from doing so. Pinigilan daw ng SWAT. Gusto ng asawa ko na sumisid pero pinagbawalan siya. Siguro 1 oras pa lang anak ko sa tubig. Hindi. Actually, hindi nyo kailangan na 1 oras para malunod. Hindi. Minuto lang yan. Tapos, pinagbabawalan sila na sisirin kasi baka nakalangoy anak ko. Inaabangan nila sa may tulay. Doon nila inaabangan anak ko na lumutang. Hindi na lumutang anak ko. Ilang oras na. That's so weird. That's weird. That's weird. Medyo weird yan. Interesting. Inintay nila lumutang yung katawan. It's weird. Pero kaya raw binaril yung bata, nagpanik lang daw. Nakakatawa sa lahat eh. Nagpanik yung kapulisan natin, guys. Weird talaga. Panic firing daw, sabi. This was the reason why police shot 17-year-old Jemboy Baltasar in Nabota City. Panik? Bakit? Di baril ba yung bata? Ba't kayo magpapanik? Sabi, hindi po namin alam sa kung anong dahilan kung bakit nila nagawa yun. Ba't doon nagpaputok? Wala naman pong command at hindi po namin hawak ang mga pag-iisip ng mga pulis. Okay. Ang sabi nila ay nahawa na lang po sa pagpapaputok, parang kung tawagin ay panic firing.
Okay. Police Sergeant, Staff Sergeant Jerry Maliban claimed moments before they opened fire, he heard gunshots near the area. May mga nagpaputok daw ng baril. Okay. Siya raw yung unang na-identify na bumaril kay Baltasar. He fired a shot into the water, ang sabi. Self-preservation lang po ito. Ang inisip ko po nung panahon na yon, may pamilya rin po kami. Tapos, warning shot lang daw ang pinaputok nila sa tubig. Warning shot? Bakit pababa? Kung warning shot, bakit papunta sa tubig? Di ba? Hindi. Tinarget nyo talaga yung bata. Huwag na tayo magpalusod dyan. Tinarget talaga yung bata. Panic firing. Wag ako. Sanay kayo sa putok ng baril. Panic firing. Wag kami. Trabaho nyo yan eh. You do that on a daily basis. Tapos pag may narinig kayong putok, pagpapanik kayo. Posible. Imposible. Tapos ito pa. Nung ano daw, yung kanilang forensic chemist, ang sabi, sa 6 na baril na pinaghihinala ang pinaputok, 4 lang daw yung may gunpowder residue. Yung kay Maliban daw, tsaka yung kay Bugayong, yung mga nagpaputok ng baril, ang nag-negative for residue. Sabi, forensic chemist Palaran noted, there is still a possibility that traces of gunpowder may have been wiped off before the weapons were surrendered to authorities. Yun. Kaya kailangan kunin yung basyo at kailangan hindi siya iparafin. Yun. Kaya pala hindi nagparafin at kaya nagpulot ng basyo. Para palalabasin nila na hindi sila nagpaputok ng baril. Wag ganun. Swangit, no? Swangit. Nag-warning shot ka, yung warning shot mo nakatutok sa tao. Anong klaseng warning shot yan? Hindi na warning shot yan, kuya. Kaya yung sinasabi ni Senator Bato kanina, ni isang basyo walang nakuha. Ni isang basyo. Ang daming nagpaputok, ni isang basyo walang nakuha. Imposible yun. Imposible talaga yun. Kapag nagpa-firing range nga ako, pakalat-kalat yung basyo ko eh. Diyos ko. Imposible yun. Imposible yun. Tapos meron kang presence of mind para magpulot ng basyo. My goodness. Ganun lang ba yun? Ganun na lang ba yun? Ang daming ano ngayon ng PNP, no? Ang daming nagkaka-issue. Ba't kaya? Ba't kaya ang daming issue ngayon ng PNP? Ano kaya nangyayari? Is it because of the leadership? Hindi naman siguro. Yan yung yan yung nagpapasama sa hindi naman lahat ng miyembro ng PNP ganito, mga katulad ni Kuya. Mga katulad nila. Pero yan, mga katulad nila. Pero hindi rin naman sila lahat santo. Alam natin lahat 'yun. 6 to. Ang dito, hindi naman siguro nakakakilabot. Pero
meron siyang similarity almost sa kaso ni Kian. Naalala niyo si Kian? Almost pareho ng almost 17-year-old yung itong si Jemboy, 17 years old si Kian. Ilan yung pumatay sa kanya? 7? 7 daw yung involved sa kaso niya eh. 7 yung nasintensyahan kay Kian, dito 6, 'di ba? The similarities are, striking. So may cover up yung kay Kian, dito mukhang may cover up din. So parang 'di ba, parang ang daming na sana hindi nangyayari. Kasi alam nyo kung bakit nakakatakot to. Tulad niya, halimbawa, yung unang protocol na hindi unang protocol na hindi sinunod, yung sa body cam. Pinatay yung body cam bago mag-umpisa ang operation. Yun yung unang step sa protocol na hindi sinunod. Ito pangalawa, yung paraffin test. So, they came in expecting to do an operation, and in case na maging bayolente, magkaputukan, walang ebidensya ng camera, patay yung body cam eh. Di ba? Tapos, yun nga, nung nagkaputukan, may napatay, naglinis. Nagpulot ng basyo, naglinis ng baril. Actually, doon pa lang sa pagpatay ng body cam, dapat meron na silang administrative case na yun eh. Lalo kung mandatory, 'di ba? Sana may batas na one of these days, no? I-amend yung batas natin sa PNP. Nakapagpatay pag pinatay ang body cam sa isang operation, gawin siyang criminal case. Kasi delikado to eh. Kasi kung kung lahat ng operation nila, pagpaplanuhan nila ng ganito, 'di ba? Papatayan lang ng tawag dito, ng body cam, tapos 'di ba? Buti sana kung yung napatay nila yung totoong kriminal, kaso hindi eh, mistaken identity pa rin. So, sino ba humawak sa PNP? Benher Abalos. Secretary Abalos. Dapat po, tutukan nyo rin to. Kasi, ang pangit po ng imahe na naiiwan. Ang pangit po ng imahe na iniiwan nito sa mamamayan, sa sambayan ng Pilipino. And I'm sure you don't want that to stain your political career, Secretary Abalos. I'm very sure you don't want that. I'm very sure. So, diba? Sana one of these days, makabalita naman tayo ng maganda galing sa police, diba? Parang yung tulad nito, yung nagkasa ng barel sa siklista, diba? Dating araw siyang police, na sa sobrang dami ng kaso, alam nyo, ito yung nakakatawa dito, sa sobrang dami na nung kaso, yung nanutok ng baril, na-demote lang siya hanggang PO1. Hindi siya natanggal sa serbisyo, Na-demote siya sa PO1, tapos nakapag-retire siya, pero yung retirement niya is parang dishonorable discharge, parang ganun. Kaya wala siyang pension. Ayan, so maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Okay, see you next time, guys. Bye.